lahanang manamit ng naangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal, si Lorenzo Marion O. Luarca, nakatira sa Meralco Village, Taytay, Rizal, ay ikakasal kay Abigail Ednalino, nakatira sa Tierra Evelina Homes, Culiat, Quezon City, sa October 18, 2024 sa Minor Basilica and Parish of St. John the Baptist, Diocese of Antipolo. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa banal na bokasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib. Dakilang Ama sa langit, itulot mo na ang bawat tahanan ipunlauna sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa, maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na panalangin, tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaig nawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso, tungo sa adhikaing maging tagapagpalaganap ng inyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan ni Hesukristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina, ang sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo. Dinggin ang aming mga dalangin. Nawa mapuspos ng maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bokasyon sa pagpapari, pagmamadre, buhay relihiyoso at relihiyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po muli. Ngayon po ay ika-17 linggo sa karaniwang panahon. Ang araw na ito po ay inaalay rin sa pandaigdigang araw ng mga lolo at lola at mga nakakatandang linggo ng Misyong Pilipino. Ang tema ng misang ito ay mga misyonero, kaagapay at kaalalay sa paglalakbay.
Ngayon ay linggo ng Misyong Pilipino, araw para gunitain ang ating mga kapatid sa mga misyon sa ibang bansa. Sa pagtugon sa tawag ng Diyos, iniwan nila ang ating bayan at ang kani-kanilang pamilya upang ihatid ang Ebanghelyo sa maraming bansa kung saan di pa laganap ang Kristyanismo o kung saan nangangailangan pa ng tulong ng mga bagong mga ngaral ang lokal na simbahan. Tungkulin nating alalahanin ng may paghanga, tapat na pagmamahal at praktikal na pakikipagkaisa ang lahat ng ating mga misyonero, mga pare, madre, mga relihiyoso at mga voluntaryong laiko. Sila ang inaasahang maging pinakamahusay na larawan ng kung ano nga ang simbahan. Ipagdasal natin sila at maging mapagbigay sa kanila, pagkat ang buting maidudulot nila ay ayon sa pagiging bukas palad natin sa kanila. Magsitayo pong lahat at simulan natin ang banal na pagdiriwang ng pamumunuan ni Reverendo Padre Lucas Sasmito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ni Jesus, ang misyonero ng Ama, ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Lalo na mga lolo, lola, mga grandparents. So, sana ang panalangin sa Panginoon ay sumainyo always. Yeah. Manalangin kami para sa inyo ngayong araw sa special way. At manalangin tayo sa banal ng Eucharistia ito
para sa mga biktima ng Bagyong Karina, lalo na sa ating parokya, may mga 200 families affected. Sana tulungan sila sa Panginoon at tulungan natin din. Mga kapatid, sa paghahanda natin para sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, pagnilayan natin ang ating pagiging di karapat-dapat. Tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw, hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang maggiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Dahil sa kabaitan ni Eliseo at matibay niyang pananalig, sa kapangyarihang ng Diyos na gumawa ng mga himala,
na ipakain niya ang mga sandaang tao. Ibinabadya nito ang isang panglalong dakilang himala ni Jesus nang pakainin niya ang mga 5,000 tao ng 5 tinapay at 2 isda lamang. Pagbasa mula sa 2 aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, isang lalaking taga-Baal sa Lisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani niya ng sebada. Sinabi ni Eliseo, "Ihain niyo yan sa mga tao." Sumagot ang kanyang katulong, "Hindi ito magkakasya sa 100 tao." Inutos niya uli, "Ihain niyo yan sa mga tao sapagkat sinabi ng Panginoon, mabubusog sila at may matitira pa." At inihain nga iyon. Kumain ang lahat at nabusog, ngunit marami pang natira, tulad ng sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong tunay, kaming lahat o may kapal. Pinakakain mong tunay, kaming lahat o may kapal. Magpupuring lahat sa iyo, o poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Pinakakain mong tunay, kaming lahat o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan nila sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain mong tunay, kaming lahat o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay ng mga ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mong tunay, kaming lahat o may kapal. Bilang mga disipulo ng Panginoon, nagkakaisa tayo sa pagpaparaya at pagmamahal natin sa isa't isa. Gayon ang hamon ni Pablo sa mga mananampalataya ng Efeso at sa ating nabubuhay sa isang lipunang tinatampukan ng inggitan at siraan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pedro sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamumuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y naging mapagkumbaba, mabait at matiyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumakitan ninyo at mapapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang pagbibinyag, isang Diyos at Amang nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat at sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila. At na makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayon nga ang ginawa nila, at nakapuno sila ng 12 bakul. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis ng mag-isa patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Brothers and sisters, Jesus has pity. Jesus has sympathy, special attention to the people who are in difficult time, who are hungry, who are sick whatsoever. But it doesn't stop there. His pity, His sympathy, my continuity in His responsibility by helping those people, by feeding them, by touching them, by healing them. So maraming mga descriptions sa Ebanghelyo tungkol sa ginagawa ni Jesus. That is a reminder for us. That is also a challenge for us as Christians, as followers of Jesus. After recognizing, knowing the situation of the people,
Jesus expressed his feeling, but he doesn't stop on feeling. Yeah. It is continued with deeds in doing something, as it is described in the Gospel according to John. Pity and sympathy of Jesus continues with the acts of charity. That is a good lesson for us. By the acts of love. This is, as I said, a good reminder for us that we do not wait until we have enough so that we can give. Yeah. Hindi mahintay tayo hanggang mayaman and then magbigay sa mga mahirap. We do not wait until we have something. Actually, we have something. I'm not talking about financial or material things. Kasi maraming mga grasya galing sa Panginoon. We have time. We have talents. We have ability. We have some other resources to give. As it is described in the Gospel, there were 2 kids. One is bringing 5 piece of bread. The other with 2 fish. Maliit, kunti, compared to 5,000 people or mouth to be fed, imagine. But in front of Jesus is valuable. And that is what is used by Jesus. Kaya ba si Jesus sa paggawa ng milagro kung walang 5 katinapay at 2 isda? Kaya ba siya? Anong sagot mo? Kaya ba siya? Kaya talaga. Super kaya. Kasi parang subukin si Felipe. Kasi alam si Jesus anong gagawin in that kind of situation. Ang 5 tinapa at 2 isda maging opening door para sa milagro sa Panginoon. Opening door for the miracles. 5 pandesal and 2 fish is the sign of generosity, the sign of sincerity, the sign of love from the people, and Jesus valued that. Jesus appreciated that, and Jesus multiplied the simple, the small graces shared by the people. This is a good lesson for us. As I said, I don't know how many times in front of you, I am impressed with the program of feeding in our parish. Kahit hindi tayo mayamang parokya, di ba? Tama-tama lang ang income sa parokya natin. Pero araw-araw, nagbigay tayong 230 pack lunch sa mga mahirap, sa mga bata, yung nakailang. So thanks for the donor, thanks for the participation, for the benefactors, thanks for your love, your sympathy, yung maging aksyon, maging charity, so that many other people could enjoy, could benefit, the grace given by God. As we know, on Wednesday, this church was flooded, the convent also. Pero nothing could compare with the
several hundred or at least 200 families affected under the responsibility of our parish. Salamat sa mabilis ng respond pagtanggap sa inyo para sa ating mga kapatid. Ito ay simbolo, halimbawa sa ating pagmahal, sa ating sinseridad, sa ating charity. And we believe if we give sincerely to God to help them, God will multiply. As I said, this is the opening door of the miracles being done or to be done by God Himself in our community. Brothers and sisters, miracles happen when we are willing to share. Kahit kunti, kahit maliit. Miracles happen when we are willing to help others who are in. Miracles happen when we are willing sincerely to give to others. Not necessarily pera, financial, time, talent. Kayo po mga elders, mga lolo at lola, don't think yet you cannot give anything in your age. Yes, you still can. Through your presence, through your love, through your example in life. That is something. And let God multiply the good thing that we have, the good things that we can give, we can contribute. Divine things, my brothers and sisters, divine works made possible through human faith, through our love. And we believe on that. Let us, with gratitude, always thank God for the graces that we receive in our life. No matter small, but let us bring to God. Let Him, we ask Him to multiply, to help others. Ito rin ang remembrance, reminder rin sa Eucharistia. In the Eucharist, we are reminded about that all the time. We share the same bread, the same presence, the same love from Jesus. And we are reminded to share also this love that we receive, to share to others, especially who are in need. May the good Lord always empower us to continue sharing. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyot sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ginaganyak tayo ng pagdiriwang ng Linggo ng Misyong Pilipino at pangdaigdigang araw ng mga lolo at lola at mga nakakatanda. Ang mga pagbasa ngayon ay upang ibahagi natin sa ating kapwa ang mga biyayang kaloob sa atin ng Panginoon. Hilingin natin sa Panginoong buksan ang ating mga puso
sa mga pangangailangan ng ating kapwa. Panginoong Hesus, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, maging laging nakataon sa simbahan sa mga pangangailangan ng mahihirap at magsikap na mapabuti ang kanilang kalagayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, gamitin ng mga Katolikong mamamayan ang kanilang kakayahan at impluensya alang-alang sa pagkakaisa ng mga dukha't kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Nawa, lahat ng mga misyonero, pari, madre, religyoso, at voluntaryong laiko ay maging kapanipaniwalang patotoo sa Ebanghelyo sa kani-kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Naway, makatulong ang lahat ng Katolikong Pilipino sa pangangaral sa mundo sa pamagitan ng kanilang dasal, mabuting halimbawa at masiglang pagtulong sa lahat ng misyonero. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng lolo't lola, upang pagkalooban sila ng mabuting kalusugan at ng kagalakan sa pagmamahal at kalinga ng kanilang mga anak at mga apo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Naway, lahat ng tumatanggap ng sakramento ng pagpapahid ng langis kasama ng kanilang mga mahal sa buhay ay makapagkamit ng kapangyarihan ng Panginoon at maging tanda nawa sila ng habag at pag-asa para sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang iyong salita, O Panginoon, ang aming tanglaw at buhay. Maitaguyod nawa at palakasin ng salita ng Diyos ang pamilya ng bawat bukluran ng UP Professor Subdivision, UP Creekside at SLRP Creekside. Manalig nawa ang bawat isa sa iyong pangakong hinding-hindi kami iiwan, lalong-lalo na sa mga kapitbahayan namin na dumaranas ng matinding suliranin sa buhay, lalo na ang karamdaman at sakuna. Maranasan nawa ang bawat bukluran, O Panginoon, ang nakakapagpanibagong kapangyarihan ng Ebanghelyo upang kami man ay maging instrumento, maisabuhay ito at maging mabuting halimbawa sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at sa lahat ng kahilingan para sa Santa Misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Hesus, pagpalain mo ang mga misyonero nang makita nila ang bunga ng kanilang pagsisikap. Patugunin mo kami sa mga pangailangan ng aming mga kapatid at gawin mo kaming mga kasangkapan ng iyong mapagmahal, mapagkalingang pagmamahal. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Awang di mabilang, tanggapin mo, yaring aming alay. Gawin ito
Tanggapin mo, yaring aming alay, sa bisan ng pagsakripisyo, mapasa amin ang buhay na walang hanggan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo, yaring aming alay, gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayoy aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay mataguyot sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapit na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iraw. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong bakmamahaw. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan. Nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawagan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawagan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Buong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Buong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kalwalhatian, magpasawalang hanggan. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Ngayon, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aari ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipakuloob mo
ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang taga-pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsilod po ang lahat para sa paunang panalangin sa nobena para kay San Lorenzo. O Diyos na bukal ng lahat ng kabutihan, nagpapatira pa kami sa iyong harapan at humihiling na sana'y maging mabunga sa aming isip at kaluluwa ang nobenang ito na inaalay namin sa karangalan ng aming pintakasing si San Lorenzo Ruiz. Liwanagan mo ang aming pag-iisip upang makilala namin ang mga katotohanang itinuro mo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Papag-alabin mo rin sa pag-ibig ang aming puso upang ito ay maging laging laan sa pag-ibig, sa pananampalataya, hanggang sa ito'y maitaguyod at maipagtanggol naming tulad ng ginawa ni San Lorenzo Ruiz. O mahal ng Birhen, dumudulog kami sa iyong bilang ina ng aming mananakop. Ina rin ng sangkatauhan at halimbawa sa kababaang loob at pagkamasunurin. Sa tulong ni San Lorenzo Ruiz na kinasihan ng pag-ibig sa iyong pangalan, idalangin mo na kamtin rin namin ang biyayang tinatanggap ni San Lorenzo Ruiz na mahalin ang aral at turo ng Panginoon hanggang sa huling sandali ng buhay. Amen. Panalangin para sa unang araw. O pinagpalang San Lorenzo Ruiz, ikinaw na itinangin ng Panginoon na mag-alay ng buhay alang-alang sa pananampalatayang Kristiyano. Lumalapit kami sa iyo upang dakilain ang mga gawang kabanalan na iyong ipinakita nang ikaw ay naglilingkod bilang sakristan, katulong at eskribano sa simbahan. Ikaw na naging halimbawa sa pamimintuho sa mahal na Birhen sa pamamagitan ng pagdarasal ng Santo Rosario, kasihan mo kami ng iyong dalangin upang kami maging tapat din sa aming debosyon sa ating ina na siyang magiging gabay namin sa aming pagtawid sa kabilang buhay. Ipanalangin mo rin kami upang maging karapat-dapat sa pagpapala ng Panginoon at hinihiling namin na idalangin mo sa Panginoon ang biyayang nais naming makamit sa nobenang ito alang-alang kay Kristo Jesus. Amen. Magsiupo po ang lahat. For parish announcements, una, meron po tayong second collection para sa pagpapagawa ng Kristong Hari Parish. Ikalawa, bilang paghahanda at pag-uumpisa ng kapistahan ng ating patron na si San Lorenzo Ruiz ngayong darating na Setyembre, gaganapin po mula Hulyo 28 at sa lahat ng linggong hanggang Setyembre 22 ang ating pagbibigay parangal liturhika sa ating patron. Ang Novena Prayers ay darasalin sa lahat ng misa tuwing linggo, kasama ang anticipated masses. Ang lahat ay malugod na inaanyayahan makiisa sa Novena Prayers para sa ating paghahanda sa kapistahan ng ating patron. Ikatlo, kaugnay sa ating darating na piyesta, simula July 27 hanggang Sabado, September 28, may pansamantalang pagbabago po sa schedule ng ating mga misa. Ang 10 a.m. Mass, Sunday Masses po ay sa Tagalog na po at ang 5 p.m. na misa naman ay sa Ingles. Uulitin lang po, ang 10 a.m. Sunday Mass ay sa Tagalog na po at ang 5 p.m. na misa naman ay sa Ingles, na sa kabuuan lamang po ng schedule ng ating Fiesta Novena Masses. Ang 6 a.m. at 10 a.m. Sunday Masses naman ay naka-live stream broadcast sa internet sa buong schedule ng ating Fiesta Novena. Ikaapat, sa susunod na linggo, ika-4 na Agosto, ang ating guest priest sa ating Fiesta Novena Mass sa ika-10 na umaga or 10 a.m. ay si Reverend Padre Dondon Longno, SCJ. Ikalima, kaugnay ng Bagyong Karina, mayroon po tayong mga 200 pamilya sa ating mga mission areas ng Sampaguita, Machaca,
Santa Cruz at SLRP UP Professors Creekside na naapektuhan ng matinding pag-ulan at pagbaha. Kaugnay nito, ang ating parokya ay kumakatok sa inyong mga puso para po sa tulong na inyong maibabahagi sa ating mga nasalantang parokyano. Humihingi po kami ng tulong pinansyal at bigas, delatang sardinas at noodles, pati na rin po ang mga used clothes. Maaari po ninyong dalhin sa ating parish office kung saan ito ay ipapamahagi sa mga nasalanta ng bagyo. Para sa tulong pinansyal naman, maaari po ninyong ipadala kay Kuya Alyap ng ating Formation Commission through cash o GCash 0917-531-9823 o sa Metrobank account ng San Lorenzo Ruiz Parish, account name RCBN SLRP, account number 470-7470-511830 ang inyong donation. Maraming salamat po. At magsitayo na po ang lahat. Inaanyayahan po mga lolo't lola na pumunta po sa harapan para mabigyan po ng bendisyon. Mga lolo't mga lola, pakialalay lang po yung mga lolo't lola na kailangan ng pag-aalalay. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami sa pagbibigay mo ng aming mga lolo at lola at mga nakatatanda upang maging aming gabay sa pagbabahagi nila ng kanilang mayamang karanasan at karunungang natamo sa pagdaraan ng mga taon. Pinasalamatan na ka namin sa kanilang pagtutuo ng iyong pananatili at pagkalinga sa bawat kaganapan at pagbabago sa aming buhay. Ipag-adya mo sila sa lahat ng panganib at kasamaan at magkukubli sa walang hanggang kapayapaan at galag sa iyong kaharian. Pakalooban mo sila ng tiyaga at katatagan na pasanin ang krus ng sakit at kahinaan ng katawan. Tulungan mo silang tingnan ang kanilang mga hirap at pagtitiis bilang pakikiisa sa misteryo Pascual ni Kristo. Ipakaloob mo sa aming kanilang mag-anak at mga kaibigan ang matatag na panindigan at pananalig sa halaga at karangalan ng bawat tao na nilikha na iyong kalarawan at tinubos ng sakripisyo ng iyong anak sa krus. Makatulong nawa ito na lagi namin silang alalayan, igalang at mahalin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Nagsiyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Itulod nawa ng Diyos na kayo'y maging mapagbigay sa mga nangangailangan at gantimpalaan kayo sa iyong kabaitan. Amen. Tibayan nawa niya ang inyong pananalig upang kayo'y magsikap sa mabubuting gawa.
Amen. Gabayan nawa niya kayo tungo sa Kanya at turuan kayong manuntun sa kawanggawa at kapayapaan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang inyong kapwa tulad ng ginawa ni Jesus. Salamat sa Diyos. Tayo San Lorenzo Ruiz, ang bayan ay umaawit ng isang magandang papuri na aabot sa langit. Kami ay iyong turuan, ang buhay ay hilaan, sa lubos at ganap na pagtataya sa Diyos at Inang Bayan. Yayang kami sa'yo'y di na iba, kalahi namin kabalan. Isang bansa ating pinagmulan, perlas ng silangan. Tulungan mo't akayin mo kami sa tunay na kabanalan. Sa'yo, San Lorenzo Ruiz, ang bayan ay umaawit ng isang magandang papuri na abot sa langit. Kami ay iyong turuan, ang buhay ay hilaan, sa lubos at ganap na pagtataya sa Diyos at Inang Bayan. Bawal ni Jesus, atas niya'y natupad. Sana kami laging maging tapat, huwag nang masindak sa anumang karahasan. Ang kamatayan man ay maharap sa'yo, San Lorenzo Ruiz. Ang bayan ay umaawit ng isang magandang papuri na abot sa langit. Kami ay iyong turuan, ang buhay ay hilaan, sa lubos at ganap na pagtataya sa Diyos at Inang Bayan. Sa lubos at ganap na pagtataya